Mga kalat-kalat na pag-ulan umiiral ngayon sa hilagang silangan ng Luzon. Bahagi ng Kasiguran Aurora at Isabela, pinag-iingat. Dulot ng tail end of cold front, magpapatuloy pa rin ang maulap at maulan sa ilang bahagi ng hilagang silangan ng Luzon. Pero itatagal nito, inaasahan hanggang linggo ngayong weekend. At nalalabi naman sa katamtaman ang lagay ng panahon na may ilang maulap at kalat-kalat na pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 8, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:09 na ng umaga. Nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan base sa ating Doppler radar imagery. Yan, naka-date feed dyan sa bahagi ng Kasiguran Aurora at ilang bahagi ng Isabela. Magdala po ng payong dahil pa rin sa nalalabi pa rin ng frontal system, yung tail end of cold front dyan sa bahagi niyan o tinatawag na shade line kay Pag-asa ay patuloy pa rin nagkakaroon ng mga ilang maulap na papawirin. So medyo comfortable muna ang medyo mararamdaman natin. So makakahinga-hinga nga po tayo hanggang bukas sa linggo ng bahagyang comfortable na temperatura at hindi muna tayo masyado makakaramdam ng grabing init di gaya noong isang araw. Pero pagsapit po na Lunes ay tuluyan na namang mawawala ang ating mawawala na itong cold front o yung northeasterlies na ito. Kaya babalik na muli sa Lunes yung grabing alinsangan natin. So medyo mag-enjoy po tayo ngayong araw ng Sabado hanggang bukas po yan ng Linggo. Habang nariyan pa yung gloomy na panahon natin, dulot po ng tumatakip na ulap na ito at nagdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula dito sa may banang Kasiguran Aurora and the rest ng Quezon Province, nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and mas madalas po, moderate rain showers po ang umiiral dyan sa may bandang Kasiguran Aurora hanggang Baler at ilang bahagi dyan sa Quezon Province. At umaabot din ng ilang remnants ito sa may bandang Rizal at ilang pati ng Quezon City at Caloocan. Pero medyo light drizzle lamang ang umiiral dito. Yung parang wisik lang. Pero hindi naman tumutuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Malamang dahil lamang yan sa yung pinaka-saturated lang ng tail end of cold front, kaya nagkakaroon ng malawakang pag-ulan, lalo na dito sa may bandang Aurora region. Ayan, dito sa paligid na ito. At kung titingnan natin yung area na yan, nakakaranas ng malawakang ulan ang areas na yan ng Kasiguran, Dinapige, Dilasag, yan, kasama nga po ang Baler at ilang areas ng Polillo Island. So magdala po ng pananggalang sa ulan dahil tuloy-tuloy tayong makakaramdam muna ng mga ilang mahihina at katamtamang ulan. So bagamat mas madalas katamtaman, maganda na rin yan para at least medyo comfortable muna ang magiging temperatura natin. At umaabot din sa ibang bahagi ng Pampanga, Bulacan at Metro Manila. So sa ating lightning detection system, meron tayong na-detect na at least 10 lightning strikes. Pero sa karagatan ito ng bandang Aurora region, dito sa may silangan. Sa kanluran naman, masyadong malayo. Dito yan sa may bandang kanluran ng Zambales. So may mga pagkulog at pagkitlat dyan dahil sa yung dugtong ng, o extension ng tail end of cold front. Kaya nagkakaroon ng mas makapal na kaulapan na may dalang ilang mga mahihinang pag-ulan. Nakataas sa ating thunderstorm advisory ngayon dito sa NCR. Well, as of 9:13 AM, naka-data feed. Asahan daw ang forecast na may moderate and heavy rain showers, pero kung titingnan natin dito, malamang mga light drizzle rains lamang ang mararanasan natin dito. May mga mahangin din daw ang umiiral. Well, combination na rin kasi yan ng ating tail end of cold front. So yung northeasterlies, nagbubunsod dyan ng medyo windy sa atin, pero hindi naman sobrang lakas. At naka-indicate yan sa kasama na ang Quezon Province, mula Bulacan, Dasmariñas, Cavite, yan, Nueva Ecija sa Central Luzon, ilang areas ng General Nacan sa bandang Quezon, syempre kasama ang Pampanga, Tarlac, Laguna at Metro Manila.
Sa may bandang areas din ng Metro Manila, ang buong Greater Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Within 12 hours daw naka-forecast dyan. At sa may Visayas naman ang halos buong areas ng Negros Oriental, Siquijor, Negros Oriental, Iloilo, Guimaras, Antique, Leyte, hanggang Samar na po yan. So within 12 hours po naka-forecast dyan. Pero hindi gaya sa amin sa Luzon na mas gloomy, asahan pa rin ang mga localized thunderstorms dyan sa parte ng Visayas area. Sa ating current conditions, ito nga po, overcast, gloomy, may mga ilang light drizzle rains malapit sa amin. At mostly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Metro Manila. At makikita sa live CCTV snapshots, ang medyo very gloomy at haze ang paligid namin. Minsan-minsan lang medyo umaaraw. So at least comfortable muna ang magiging temperatura natin at hindi masyado mararamdaman ang heat index. Hopefully walang nag-suspend ng klase ngayon dito sa Luzon dahil nga po temporary ay medyo comfortable muna ang ating magiging heat index. So expectedly mayroon pong klase ngayon. At sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. At pinakamataas na temperatura namin kahapon ay nasa 32.8 degrees Celsius lamang. Kahapon ito ng hapon at 1:09 PM. Meaning, bababa ang naging heat index pero nasa 42 degrees Celsius pa rin na nasa pasok pa rin sa danger level ang aming heat index. So medyo mainit-init pa rin ang aming heat index sa amin sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Metro Manila despite na naging comfortable muna ang temperatura. So ibig sabihin, mataas yung outside humidity pero mataas ang outside air temperature. So mataas ang heat index. Pero hindi ganoon katindi ang pakiramdam natin so far. Kung itatabi naman natin sa peak 16 in past 24 hours, balik ang San Jose Occidental Mindoro na may pinakamataas na 36.1 degrees Celsius na highest air temperature sa bansa. Sa lowest temperature sa Baguio ay nasa 17.4 degrees Celsius, ang pinakamababang temperatura sa Baguio. At pagdating sa Inulan naman, ang Infanta Quezon na may 51 millimeters na total rainfall. Kung tatabi naman natin ngayon ang status ng ating outside humidity, so far meron tayong 83%, so medyo cold, humid tayo. Mataas ang ating humidity at 83%, bumaba lamang ito ng 2% since last hour. So supposed to be mga bandang 90% yan, kaninang alas 5 ng madaling araw. Atmospheric pressure, medyo mataas, high pressure area tayo, 1013 hectopascals, and steady ito since last hour. So, mayroong tayong presensya ng northeasterlies pa rin. Bagong lahat ay meron tayong space weather status, pero minor lang naman ito, M-class alert of M1.6. So, kamustahin natin. Base dito ay may storm category G1 uli tayo. Yan, so separate ang magiging ganap nito at expected ay magiging aerial primary forward ulit of 60 degrees yung kanyang geomagnetic latitude. So, puro mga mahihina naman o weak grid fluctuations sa mangyayari. May mga maliliit lamang na satellite impact at auroral visible dyan sa may bandang Northern Hemisphere. Gaya na lamang ng Northern Michigan and Maine. Hindi masyado dito sa may bandang Mid-Pacific or Equatorial Zones. Base na rin sa ating NOAA KP Index, wala namang masyadong nakataas. Probably mga unsettled to active geomagnetic field lamang. Pero for the next 24 hours, to next 3 days, for the next 2 to 3 days, ay aabot sa hanggang G1 minor geomagnetic field ang mararanasan natin. So March 9 po yan hanggang March 10. So expected ay mula bukas magkakaroon tayo ng mga minor geomagnetic field. So ngayon wala tayong solar radiation na mataas na forecast, 1% lamang. At mababa rin ang radio blackout forecast na 40% lamang hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Well, bakit ganon? Well, malilit lang naman yung cluster na nakatutok sa Earth. Yung AR4011, maliit lamang na cluster pero at least may mga sunspot pa rin na nakadirekta sa Earth. So, despite na 139 yung sunspot number, may mga ilang minor pa rin tayo na mararamdaman na geomagnetic field. Hanggang ano pa nga yan, no? Hanggang March 11 na magkakaroon tayo ng unsettled to active. Yung active natin mga bandang March 10. So lalabas po yan mga Lunes.
magkakaroon tayo ng mga minor geomagnetic field. So at least meron tayong idea pagdating po ng Lunes yan o Martes. Sa ating solar X-ray events, meron tayong M1.6 minor. Nag-starting ito, nag-maximize kaninang alas 5 ng madaling araw. Pero tumigil din agad siya ng 5:09 AM as C8.0. So panansamantala lang naman ito. Hindi naman tumagal ng ilang oras. Minuto lang ang itinagal nito at kumalma din kaagad. Ayan, base sa ating GOS X-ray flux na mukhang kalmado naman din kaagad. Pero siyempre, may mga significant effect pa rin yan sa Northern Hemisphere. Wala namang masyadong solar photon flux affected. At so far, ay mula sa unsettled, ay tahimik naman ang ating geomagnetic field activity. So, hindi masyado mabigat ngayon yung magnetosphere natin. Kalmado naman masyado, medyo kalmado yung ating magnetosphere. Hindi masyado malakas yung impact. So manatiling mataas ang Mid-Pacific sa ating total electron content. So sa mga GPS dyan, sa malapit sa may bandang Papua New Guinea zones o Mid-Pacific, ay may mga at least moderate pa rin kayo na mga 70 to 80 MHz na ionospheric range error. So yung derived TEC, makikita naman ninyo dito, magandang Mid-Pacific. Hindi masyado apektado ang Pilipinas. So magkaroon man ng primarily forward or auroral activity, malamang siguro mga minor lamang ito, mga between 10 to 12% lamang yung probability of auroral activity. So hindi masyado kalakasan. Mula naman sa ating plasma density o radial velocity ng solar wind ay medyo mataas din ang fluctuation hanggang bukas po. So nakataas naman ang forecast niyan, pero minor lang naman yung significant impact niyan. Bibilis lang ng above 450 to halos 500 km a second yung solar wind. Pero yung direkta ng CME ay hindi naman 100% nakadirekta sa atin. Base na rin dito sa pinaka last ko ay yung tutok niya bandang 6:30. Look ang coordinates. Pero medyo pa ibaba sa Earth naman yung daloy ng solar wind. So, kung mapapansin natin dito, ngayong umaga, mga nag-above normal speed lamang yung wind velocity. Pero fluctuation lang, saglit lang, pipitik lamang siya, pero kakalma din kaagad. So, walang masyadong magiging problema. Wala tayong expected na region absorption. So, medyo fairly ang ating high frequency conditions ngayong umaga. 14 to 80 meters po, medyo moderate. Pero pagdating sa gabi ay poor ang ating 10 meters to 12 meters na high frequency propagation. Sa ating high tide low tide status, minimum low po tayo. So, wala magiging problema. Mga bandang alas 4 pa ng hapon, magma-maximum high tide dyan. Pero kung sisilipin natin kung aabot ba ng 1 meters uli yan, kung kakamusta natin yung high tide mamaya, mga bandang 4. Yes, aabot po ng mahigit 1.1 meters ang magiging high tide mamayang hapon. So, mga bandang alas 4, medyo alisto na po tayo at sa mga naliligo, medyo restrain na po tayo pagka mga bandang alas 3 na. Mamayang hapon dahil tumataas na po ang level ng sea level niyan. So medyo delikado, lalo na sa mga kabataan na maliligo o lalo na mahilig maligo sa baybayin ng dagat. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:07 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. At ang ating waxing gibbous na po na 64% illuminated, pa-full moon na po ito. Hindi pa po siya nagmo-moonrise, mamaya pa po siya magmo-moonrise at 12:52 PM. At mamayang bukas na madaling araw na ito ng 2:23 AM, lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na po yan ng Linggo, enjoy na po natin yan dahil yung dalawang araw na yan, ngayong araw hanggang bukas, ay mananatili pa rin yung ating tail of cold front. So hindi muna tayo makakaramdam ng grabing alinsangan yung sobrang taas ng heat index. So partly cloudy ang maghapon natin, may chance na pag-ulan, 3% lamang. So isolated lamang ang magaganap. Kung pumasok man, mga light drizzle rains ang iiral. At bukas ng Linggo, ganun din partly cloudy ang ating maghapon na may 26 to 30% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected forecast ay nasa 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po yung tail end of cold front. Ayan. So, patuloy pa rin na umiiral. Kung ipopost natin.
Yan, yung tail end of cold front, nanatili pa rin siyang naka-maintain dyan sa may bandang Northern Luzon, kaya nakakaroon ngayon ng pag-ulan sa may binanggit natin sa may bandang Casiguran, Aurora at ilang areas ng Quezon Province at bandang Isabela na rin o boundary. So yung Cagayan Valley na yan ay mas maulap ngayon, mas gloomy at asahan din ang mga ilang kalatkat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kitang-kita sa satellite imagery. So nagiging maulap na rin ang ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. So expected ang mga ilang kalatkat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog din. Ilang bahagi dyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang La Union. Bagamat medyo partly tumusikaw ding iral. At kitang-kita naman sa satellite imagery. At ilang bahagi dyan sa may bandang La Union, Pangasinan, at ilang areas ng Central Luzon. Magiging maulap din ang bahagi ng kanluran ng Zambales at ilang bahagi ng Central Luzon. So magkakaroon din kayo ng mga gloomy na panahon at expected ang mga ilang isolated light rain showers ang madalas. Damay na ang buong bahagi ng Bataan, Angeles, Pampanga, Bulacan, kasama na ang areas ng Metro Manila. So kung i-reduce natin, yan. So nakakaranas ng very gloomy ang parte ng Bulacan at Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon area. So makikita naman po natin yan. Bagamat mga ilang parte tumusikaw din iira sa bandang Calabarzon area hanggang dito sa may bandang Camarines Norte. Pero di gaya sa Luzon o bandang Hilagang Luzon, magiging mas moderate naman ang lagay ng panahon sa buong Camarines Norte at ilang areas ng Camarines Sur. Partly to sa musikaw din iira sa ilang bahagi na Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na yan. Maliit ang tsansa ng pag-ulan, naglalaro sa 30% chance pero isolated rain showers ang nakabuno ngayon dyan sa buong Bicol region area. Ayan, kitang-kita naman po. So, hindi masyado maulap ang bahagi ng Bicol region. So, medyo moderate at nakakarianas kayo ng mga medyo maaraw na panahon. Itong maghapon, mga ilang part nito musikaw din lamang dahil yung boundary nga po ng tail of cold front ay namamagitan dyan sa bandang Bicol region at Quezon Province. Katamtaman din na lagay ng panahon ang buong bahagi ng Southern Luzon, pero mula dito sa may bandang Palawan sa Mimaropa ay magiging maulan ang parte ng Puerto Princesa, ilang bahagi ng Batarasa at Balabac. Moderate to some heavy rain showers po ang nakikita natin dito sa area na yan. So gaya kahapon ay ingat po sa patuloy na mga malalakas na pag-ulan sa areas ng Palawan, lalo na dyan sa may bandang Nara. Yan, pababa ng Sofrono Espanola at Brooks Point at Batarasa area. Nakakaranas kayo dyan ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Lalo na sa may bandang dulo nga po ng Batarasa and Balabac. Ingat po sa mga pagbaha kung sakali. And the rest ng bandang Visayas area, katamtaman, moderate and partly cloudy to some musikaw ding iiral sa silangang bahagi ng Eastern Samar region. So magkaroon man kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically ilang light to moderate showers lamang. Pero mangunguna po ang maaraw at medyo maalinsangan na panahon sa buong bahagi ng Eastern Samar. Kasama na ang buong bahagi ng Leyte, Cebu o Central ng Visayas at kalurang bahagi ng Visayas. Medyo hindi natin masyado isa-isahin dahil halos generally moderate and fairly weather naman ang lagay ng panahon ninyo dyan. Mangilan-ngilan lamang ang mga forecast na uulanin gaya na lamang sa may bandang Panay Island, dyan sa may bandang Aklan at ilang areas ng San Rafael, Iloilo, hanggang Guimaras. Sa may bandang Negros region naman ay medyo moderate and fairly weather naman tayo. So wala tayong masyadong komento. Isolated lamang ang magiging pag-ulan kung sakali. Kasama na ang Cebu at Bohol. Sa Leyte naman, magiging partly to some musikaw din naman ang iira sa ilang bahagi ng Southern Leyte at dyan sa may bandang Tacloban. Pero anything else, moderate to fairly weather naman ang magiging panahon. So mas maaraw sa inyo dyan kumpara sa Luzon. So wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw maghapon. Dahil halos maghapon po magiging mas maaraw sa inyo dyan sa buong bahagi ng Visayas area. Ganon din ang nararamdaman sa ngayon ng mga taga Mindanao. Moderate and fairly weather naman tayo dyan at wala tayong nakikitaan na anumang malawakan na maulap at kalat-kalat na pag-ulan. So kung i-rainbow mode natin, ay kita naman ay halos partly o moderate to fairly weather naman ang umiiral. Mga ilang partly to sa musikaw din ang mga iiral sa isla ng Dinagat Islands at bandang Siargao sa dyan sa may bandang Surigao region. Pero the rest ay katamtaman at fairly weather naman ang magiging ganap. Buong bahagi ng Northern Mindanao, Central ng Mindanao hanggang katimugang bahagi ng Mindanao magiging partly to sa musikaw di lamang. So halos maghapon magiging maaraw at humid ang panahon.
Kabilang na ang buong Davao Region, sa mga ilang partly cloudy lamang and some mostly cloudy. Magkaroon man ng mga pag-ulan, isolated light to some moderate rain showers lamang na maaaring hindi naman tumatagal na mahigit 30 minutes to 1 hour. So mula Sorsogon area, kasama na ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, moderate to fairly weather naman tayo dyan. Lalo na dyan sa bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Norte at ilang areas ng Dipolog, Zamboanga del Sur area at Zamboanga del Norte. Magiging part nito sa Mosikaw di ang iras sa ilang bahagi ng Zamboanga City, Basilan at Hulusulu, mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog ang iiral sa area ng Basilan at Hulusulu. Bunsod na ng mga ilang equatorial trough na dumadaan dyan. So halos generally fairly weather naman ang halos buong nalalabi ng katimugan ng bansa, maliban na lamang sa bahagi ng Luzon na mas maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral. Bunsod na rin ng patuloy na tinatawag ni Pag-asa na shear line or cold frontal system o tail end of cold front na ating tinatawag sa area na yan, kaya nagkakaroon ng mga ilang light drizzle rain. So maganda na rin yan para medyo maibsa naman ang tinding init ng panahon this weekend. Bagamat wala naman tayong namamataan na sama ng panahon, makikita po natin dito this weekend patuloy ang magiging daloy pa rin ng northeasterlies. Ayan, hanggang bukas. Yan, hanggang bukas po yan. Ayan, medyo meron pa rin tayong ilang northeasterlies. Pero pagdating po ng mga linggo, mga hapon o gabi na, unti-unti nang ninipis yung northeasterlies flow sa extreme northern Luzon. At pagpasok po ng March 10, mga Lunes na po yan, dito balik na naman tayo sa grabing init ng alinsangan. Sa Lunes po yan. So balik na naman yung matinding easterlies at wala na naman tayong wala nang northeasterlies na dadaloy diyan. So balik na naman sa mas maalinsangang panahon pagdating po ng Lunes. So this weekend po ay medyo comfortable muna ang ating magiging heat index. Mga ilang lugar lamang siguro medyo mataas ang heat index dahil sa easterlies, pero generally medyo comfortable. Except pagdating nga po ng Lunes, March 10, balik na naman tayo sa grabing init at alinsangan. So medyo ihanda na po natin mga sarili natin pagdating po ng Lunes. So dito siguro bukas sa linggo mag-decide na po o pag-aralan na po ng ating mga local government units kung magsuspend kayo ng pasok sa Lunes. Then expect po talaga natin mas maalinsangan na ang ating araw ng Lunes niyan. Pero this weekend mukhang maganda naman ang magiging panahon muna natin. Medyo mga gloomy tayo lalo na sa parteng Luzon. So medyo hindi masyado matindi ang ating init at alinsangan sa ngayon. Yun. Pagdating ng Lunes, lakas na naman ng easterlies at wala na po yung ating northeasterlies diyan. Yan. So kitang-kita naman po. At dahil nga po sa mawawala uli yung northeasterlies diyan sa may bandang extreme northern Luzon sa Lunes, tuloy-tuloy na po ang magiging mas maalinsangan nating panahon muna. Ayan, tuloy-tuloy na po yan. So hanggang 15, hanggang March 13 yung forecast na tuloy-tuloy na ang magiging mas maalinsangan na naman panahon. Pero wala tayong naasahan na may mabubuong sama ng panahon dahil mataas po ang atmospheric pressure pa rin natin sa buong Luzon hanggang Southern Luzon area. Yan, so wala tayong magiging komento sa anumang sama ng panahon. Danatiling may mga low pressure area pa rin sa may bandang Southern Hemisphere zones base sa ating West Pacific Basin. So wala tayong nakikitaan dito pa rin sa atin sa Dagat Pasipiko, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So dito kitang-kita din mga bandang March 10 ay tuloy-tuloy na naman ang mas maalinsangan nating panahon paglayo nitong high pressure area na ito dito sa may bandang Korean o Chinese Peninsula. Pag lumayo na yan, mawawala na po dito yung ating northeasterlies, yung malamig na hangin. Lalayo na yan. Pag layo niyan dyan, magte-take over na muli ang ating malakas na easterlies pagdating po ng Lunes. So alam na po natin mangyari, tuloy-tuloy naman tayo ng grabing init ang mararanasan. And so far sa mga computer models na ating ginagamit, wala naman tayo so far na nakikita na anumang tropical wave na namamataan sa ngayon. So wala tayong magiging kundi yung init lamang na alinsangan ang mararamdaman natin this coming weekdays po. Samantala sa ulat lindol, meron na namang medyo malakas na kasapagyanig ang na-detect kagabi, hating gabi o madaling araw. Mga 12:56 AM ito, oras sa Pilipinas. So, titingnan natin sa International Seismic Network kung anong lugar yan. Mga 00:56.
So tingnan po natin, i-load natin yung data. Di pa naglo-load yung pinaka-data feed natin. Nagre-refresh pa. Yan, mula sa pinaka-International Seismic Network. Mula kanina madaling araw, tingnan natin. Bukod sa Chile, kung sa Chile na naman ba ito, wala tayong nakikita na medyo mas malakas-lakas mula sa Chile. So mukhang dito yun sa loob ng ating bansa, just in case. Wala naman tayong nadedetect na mula kaninang madaling araw. So mukhang wala. Puro mga bandang Chile, mga aftershocks dito sa Chile pa rin ang tuloy-tuloy na mga pagyanig na nadedetect dyan. Yan, yung sunod-sunod na mga pagyanig na yan. So malamang dito yun sa loob ng ating bansa. Kung titingnan natin dito, merong isang magnitude 4.9 na ilalim lamang na 6 km depth. So ito, 12:53 AM po ito. Ayan o. So dito yan, sa may bandang Lanao del Sur. Medyo delayed lang ng ilang minuto dahil magagaling sa may bandang Mindanao. So medyo na-detect siya. Yan. Mga 12:53. Ito po yun. Medyo na-detect siya. Kasi 6 km lamang epicentral depth. So sa mga kabataan sa mga kababayan natin diyan sa may bandang Wao or paligid ng Lanao del Sur, mukhang sunod-sunod na naman ang pagyanig ninyo diyan ha. Napapansin ko, malawak po ang cluster diyan ng pagyanig. No, sa may bandang Wao. Paligid ng Wao sa Lanao del Sur, ingat po ha, or pagitan ng Sorsogen at Lanao del Sur. So ano ba yung fault line na maaring gumagalaw diyan? Kung antayin natin mag-load yung fault lines, wala namang masyadong malapit na fault line. Pero dito sa may bandang Amain o malapit sa may bandang Kalilangan, mayroong West Mindanao Extension fault dyan. Yan o. So, kung pagbabasahin natin sa pinaka-lines mula kay P-Box, ito yun eh. Malayo din yung pinaka-fault line, hindi masyado. So, malamang gumagalaw lamang yung pagitan dito ng fault line nito ng Mindanao Extension fault. So mapapansin natin, cluster na po ang mga pagyanig dyan sa may bandang Wao, sa Lanao del Sur. Ingat po sa mga kababayan natin, dahil malapit po yung airport dyan sa may bandang Muslim Village. Sunod-sunod na po yung mga pagyanig na nararamdaman ninyo dyan. So medyo alisto po tayo ha, dahil sunod-sunod na naman po ang mga pagyanig ninyo dyan. Medyo alisto po tayo dahil until now ay may mga pagyanig pa rin na nagaganap sa southeast ng Wao ng Lanao del Sur. Magnitude 4.9 po yan kaninang madaling araw, mga 12:53 AM po. Base yan sa data feed ni P-Box, yan kaninang madaling araw. After naman yan, wala namang sumunod na mga malakas sa pagyanig, pero marami-rami na kaagad ang mga aftershocks dyan sa may bandang Lanao del Sur. So medyo alisto po tayo mga folks, medyo magalaw po yung plates dyan ha. So, alisto po sa nakapaligid dahil marami po maapektuhan kapag nagkaroon ng biglaang mas malakas na pagyanig sa bandang Lanao del Sur po. Yun. Hindi naman masyado nagre-ripple yung karagatan sa may bandang Davao. Yung sea level, hindi naman masyado. Normal naman. Normal naman yung sea level at wala namang masyadong ripple habang yumayanig dito sa may bandang Lanao del Sur. So magiging obserbahan nyo lamang ninyo yung mga possible na magiging damages sa mga structure ninyo dahil sa mga sunod-sunod na mga mahihina at medyo malakas-lakas konti na mga paglindol. So kung titingnan natin dito is nasa 230 total equus na po tayo ngayong March. Medyo konti pa. And so far wala naman tayo na itala pa na pangalawang magnitude 5.0. Nanatiling isa po ang naitala natin na pagyanig, lalo na dyan sa may bandang Lanao del Sur po. Yung kauna-unahang, hindi pala sa may bandang Lanao del Sur, dito sa may bandang Davao, bandang Davao Oriental, Davao del Sur. Yun, Davao del Sur. Ito yung unang magnitude 5.0 ngayong month of March. Ayan. After nyan, wala namang sumunod so far dahil yung lindol dito sa may bandang Wao o mga mahigit sa 30 na earthquake sa paligid na yan ng Lanao del Sur ay dinigrade po yung pagyanig dyan. So, possibly magnitude 5.0 din. Pero dinigrade nito ni P-Box, binaba sa magnitude 4.9. Yan, 4.8 to 4.9 na magnitude. So, dapat sana ikalawang magnitude 5 yan. Pero dinigrade ni P-Box. So,
wala pa rin tayong madadagdagan na kasunod ng magnitude 5 dito sa may bandang Matanao, Davao del Sur. So, yun lamang po. Kasi hindi pa nasa separate PBOX yung data. Magkakahalo pa rin yung month of February at March 2025. Sana maayos na yun ni PBOX. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, March 8, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Sabado, March 8, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pmoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isamang umaga. Well, medyo comfortable tayo, so medyo enjoy lamang mga folks, lalo na dito sa bahagi ng Luzon. Pero sa may bandang Visayas at Mindanao, patuloy pa rin kayo makakaramdam ng mas maalinsangan at humid na panahon. So huwag masyadong magbibilad at gumamit po ng mga pananggalang sa tinding sikat ng araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin na pinaka-real-time at dynamic events mula sa mismong reading ng aking instrument aparato dito sa amin sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.